Sa video natin ngayon mga maestro ay pag-usapan naman natin itong mainit-init na issue po ngayon mga maestro sa DepEd. Ito pong pagbabawal daw ng pag-vlog during class hours or office hours sa mga teachers natin, ano po mga maestro. Alright, so yan po yung bibigyan po natin ng opinion ano po sa video natin ngayon mga maestro, kasi marami po mga subscriber po natin yung mga nagtatanong ano daw ang stand natin, ano yung opinion natin patungkol nga dito sa issue na to mga ka-maestro. Alright, so before natin simulan yan, paumanhin pala sa boses natin, ano, medyo talagang nadali na naman tayo ng ubot sipon, ano po mga ka-maestro. Actually, habang ginagawa ko tong video na to, medyo masama pa yung pakiramdam ko kasi ng aming Regional Athletic Association meet, ano po, almost 10 days kami sa Rizal. Pag-uwi natin sa bahay ay talagang tinamaan tayo ng matinding trangkaso, ano po mga ka-maestro. Ay kaya ayun, pasensya na muli sa aking boses kung medyo hindi ganun kagandahan yung boses natin, no, sa video na to. Ayan, kasi talagang grabe po yung ating sipon, ano po, hindi pa nawawala. Ayan, so ingat-ingat po, no, ingat-ingat yung mga ka-maestro natin diyan kasi talagang usong-uso pa rin po ang ubot sipon, trangkaso sa mga panahong ito mga ka-maestro. Alright, ayan. So yun nga, yung issue na to ay naka-base nga po dito sa Division Memorandum na ipinalabas po ng SDO Zamboanga. Ayan. Malinaw po nakalagay dyan. Ayan. Schools Division of Zamboanga del Sur. Ipinalabas po ito noong March 5, 2025. Ano po yung title ng Division Memorandum na yan? Nakalagay dyan, Adherence to Professional Conduct in Classroom, Prohibition of Video Recording and Vlogging During Class Hours or Office Hours. Ayan. Then, ito yung mahalagang bahagi ng memorandum na ito. Ayan, nakalagay dyan, in our ongoing commitment to maintaining conducive learning environment and ensuring the uninterrupted delivery of quality education, all teaching personnel are strictly reminded to refrain from recording videos, engaging in vlogging activities, or including learners in any video content during class or office hours. The practice of creating and sharing videos during instructional time can cause unnecessary distraction, negatively impact the focus of both teachers and learners. Additionally, the inclusions of learners in such recordings raises concerns regarding privacy, data protection, and their overall well-being. And nakalagay yan, to uphold the professionalism and safeguard the integrity of our educational environment, all teachers are expected to avoid recording or streaming videos for personal or public sharing during class hours, ensure that learners are not included in any vlogs, recordings, or social media content related to personal engagements, and prioritize the structural and uninterrupted delivery of lessons. Ayan. Then, ito po yung mga bahagi ng DepEd Memorandum. Hindi ko na po iniisa-isahin. And then, ito naman, nakalagay dyan. Ayan. DepEd Order Number 8, Series 2023, Participation of Teachers in Volunteer Work and Extracurricular Activities. Reiterating that non-academic activities must not interfere with learning, delivery, instructional activities. Moreover, this directive advises teachers to refrain from using TikTok during work hours, particularly within school premises and while in uniform, to maintain professionalism. Non-compliance with this directive may result in appropriate administrative actions in accordance with DepEd policies and regulation. Ayan, side po yan ng kanilang Assistant Schools Division Superintendent, Officer in Charge, Office of the Schools Division Superintendent, Maria Jodeline Ramos, EDD, CS CESO 6. Alright. So, unang-una po, itong memorandum po ito ay Division Memorandum. Okay? So, ibig sabihin, ito po ay exclusive only for SDO Zamboanga del Sur. So, ibig sabihin, applicable po. Linawin lamang po natin, ito pong memorandum na ito ay applicable lamang sa SDO Zamboanga del Sur. Kasi hindi naman po ito DepEd Order or ito hindi naman po DepEd Memorandum. Ano mo mga ka-maestro? Kasi kapag ito ay isang DepEd Order o isang DepEd Memorandum, ito po ay applicable para sa lahat. Pero ito po ay isang, ayan, ulitin po natin, ito ay Division Memorandum. Ibig sabihin, applicable lamang po ito sa isang particular na SDO na naglabas po ng Division Memorandum. So ito po ay exclusive para lamang po sa Zamboanga del Sur. Ayan, ano naman ang stand natin patungkol dito? Alright? So sa tingin po natin, kasi ako siyempre si El Maestro ay isang teacher vlogger. Ayan, matagal na actually, isa siguro tayo sa mga pioneer ng mga teacher vlogger kasi nagsimula po tayo sa pagbablog ay nung pandemic mismo, 2020. At nung 2020 po na yon ay kukunti pa lamang po kami po mga maestro. So proud po tayo diyan na isa po tayo sa pioneer, isa po tayo sa mga nauna, isa po tayo sa mga nauna na nagba-vlog. 20 po tayo nagsimula, so magka 5 years na po tayo sa pagiging isang teacher vlogger, mga maestro. Ayan, ang stand natin diyan
Actually, tayo naman po, no, nakikita nyo naman sa mga vlog ko, talagang wala naman akong involved na students. And malinaw po na sa mga vlogs ko po sa YouTube, ay hindi po ako nag-upload ng mga videos na included po ang mukha ng mga estudyante ko. And di rin po ako gumagawa ng content na tungkol sa mga estudyante, ano po mga maestro. So, medyo safe tayo dito, ano? Medyo safe tayo dito. Ayan, so, ayan, taas no tayo dyan, ano po mga maestro. Kasi tayo ay talagang pinapahalagahan natin ano po yung data privacy kahit sa page ko kaya sa Facebook page ko, although maliit lang naman ang followers natin doon, ay hindi po ako nag-upload ng mga pictures, ng videos ng aking mga estudyante kasi nga ang masasagasaan talaga natin diyan is yung data privacy ano po kasi malinaw naman po diyan no, na kailangan pa nagpo-post tayo ng mga mukha ng estudyante natin, especially pag video, kailangan ay may consent ng mga magulang or may approval po ng mga parents nila or guardian. But nothing against naman po sa mga kasamahan po natin na teacher vlogger. Tama naman itong memorandum na ito. Iwasan siguro talaga natin yung paggagawa ng videos sa oras po ng ating klase. Kasi nga, tama naman yung mga nababasa natin sa comment na binabayaran tayo ng gobyerno para magturo sa mga estudyante. So pwede po tayong gumawa ng videos, pwede tayong sideline natin yan eh. Pwede tayong gumawa ng videos, pero siguro mas maganda gumawa tayo ng videos after class hour. Ako ganyan po ako ginagawa ko, mga kamaestro. Gumagawa ko ng mga balita, sa mga PBB, sa mga benefits ng mga teachers. Ginagawa ko po yan after po ng klase ko. Sa hapon ko po yan ginagawa, mga kamaestro. Kasi usually, ang klase ko po is hanggang hanggang 2:50. Ayan, so 2:50 onwards, pag wala na ako masyadong ginagawa na mga work-related, so doon na po ako nag-start mag-upload ng videos, mga kamaestro, or magawa ng mga balita, magawa ng content na i-upload ko po sa aking YouTube channel. And actually nga, dahil ako isang coach din sa sports, so minsan nagsasabay-sabayan, so nakakagawa talaga ako ng mga video gabi na. Talagang tsatsagain mo, mga kamaestro. Kaya yung mga bashers ko dyan, pinaghihirapan ko din lahat ng video na ginagawa ko kasi ginagawa ko yan after class hours, after ng training namin sa sports. So minsan pag uwi sa bahay, yan, imbis na magpahinga, imbis na manood ng TV, ayan, so ginagawa po natin ay gumagawa tayo ng mga content, mga informative content para sa mga subscriber po natin. Okay, so yun po yung stud natin dyan, sa tingin ko tama naman, yung lalo na yung paggagawa ng mga content na nakikita po yung mga mukha ng estudyante. So okay lang siguro na gumawa tayo ng mga content, mga informative content, and gagawin po natin yan after po ng ating klase. Sa bahay na, para safe tayo, sa bahay na tayo gumawa ng content natin. Wala naman po nagbabawal na gumawa tayo ng videos, mga kamen. Dito ko natatapusin ng ating video ngayon. Kung di ka pa nakakapag-subscribe, click mo lang ang subscribe button yan para ikaw yung unang nakapanood ng mga videos na ina-upload natin. At tulad dito, mga updates pa rin about sa DepEd. And syempre, click mo na rin ang notification bell button para ma-notify ka, always updated ka pag may mga bago tayong uploaded na videos. So muli, maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Once again, El Maestro. See you on my next vlog. Bye-bye!